sino po ba itong si Mary Grace Piatos. Ito po yung infamous name na talagang nag-viral po sa publiko during the conduct of Committee on Good Government and Public Accountability hearing sa House of Representatives. At ito po ay may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds na ipinagkatiwala po kay Vice President Sara Duterte. Nakalimutan ko na naman. President wannabe. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong ipanood sa inyo yung nakita ko kanina sa post ni Attorney Wilfredo Garrido. Grabe, mga tol. Ganito pala talaga. Totoo pala yun. No? Tingnan nyo ito, mga tol. Totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number one doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko magkaroon ng FEG na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng FEG? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng FEG tapos susunugin? Diba? So naisip ko, oh, when I become president, meron akong FEG. And susunugin nila, ay magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon. Grabe no, mga tol. Parang hindi normal. My goodness. Tapos ito naman yung viral ngayon na speech niya. So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. Sa 2028, sabi ng mga DDS, siya na ang presidente natin, mga tol. Ganito yung magre-representa po bilang leader ng ating bansa, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig ng mundo. Di bale, meron pa naman tayong hope. Unang hope natin, yung impeachment na kinakaharap nitong si Sara Duterte sa House of Representatives sa ngayon. Ano? Yung ikalawang hope natin, syempre, ang talunin siya ng kanyang makakalaban sa 2028 presidential election. Pero dito muna tayo sa unang hope natin. Ito pong si Sara Duterte, kumakaharap po ito ng impeachment complaint na nakabase po sa 5 batayan. Ang mga batayan po na ito ay ang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Marcos, at saka ni former Speaker Martin Romualdez na ngayon ay nalilinis na po ang pangalan sapagkat ayon po sa Independent Commission for Infrastructures, wala pong sapat na ebidensya para po ipagsakdal sa anumang hukuman o imbestigahan pa itong si Martin Romualdez kaugnay po ng flood control project anomalies. Yung ikalawa pong basihan ay ito naman po yung tagong yaman daw po o hindi maipaliwanag na yaman ni Sara Duterte. Ikatlo, yung kanyang hindi pagsunod sa mga requirements po na itinatadhana alinsunod sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Ikaapat, yung panunuhol. At ikalima, ito na po, yung babalikan po natin. Ang hindi tamang paggasta ng confidential funds o sabi ng iba, ang paglustay sa pera po ng bayan. Kung matatandaan po ninyo, noong 2023, nagsagawa po ng hearing ang Good Government and Public Accountability kaugnay po ng paggamit sa pondo, in particular ng confidential funds
ng Department of Education at saka ng Office of the Vice President, syempre under the province o sa supervision sa pamumuno iyan nito pong si Sara Duterte. At doon po sa hearing, marami po tayong mga nadinig na mga argumento, in particular mga accusation sa kampo ni Sara Duterte o laban kay Sara Duterte. Pero ito po yung pinaka nag-viral sa lahat. Yung pangalan po ng isang restaurant na Mary Grace at saka chicheria na Piatos. Babalikan po natin sa pagkakataong ito ang naging tagpo habang dinidinig ang issue na yan kung saan ang nagtatanong noon ay si Congressman Jinky Luistro sa disbursing officer ng Office of the Vice President. At dito natin makikita na meron talagang pagkukulang sa batas. Biruin mo, SDO ka, pero hindi ka talaga kwalipikado kung ang pagbabasihan ng kakayahan. Since wala pong batas na nagbibigay po ng partikular na qualifications, sana yung magiging aksyon ng Kongreso sa ngayon at sa hinaharap, puna na po yung pagkukulang po na yon para yung mga ganitong pagkakataon hindi po na mauulit pa na hindi lamang dahil kakilala ka, malakas ka doon sa nakaupo, pwede ka nang maging SDO. Ito po kasi yung mga naging pangyayari nung mga panahong iyon. Tinatanong dito ni Congresswoman Jervil or Jinky Luistro ang OBP Special Disbursing Officer na si Miss Gina Acosta tungkol sa mga kahina-hinalang pangalan na nakapirma sa acknowledgement receipt tulad po ni Mary Grace Piatos. Balikan po natin ito mga tol. We could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? 700 mahigit na acknowledgement receipts, may signature, pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Do you think, given that situation, you certified the correctness of the data? Kasi Yes or no? yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Hindi mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni Sir La Chica, ma'am. Again, please be directed. Dito nababanggit sila Chika, no? At ang malaking issue nga po dito, bakit ang isang security personnel during the time head of the BPSPG, yung Vice President Presidential Security Protection Service Group, kung tama yung pagkakaalala ko sa grupo na binuo para lamang protektahan ito pong si Sara Duterte at ang mga susunod pa na Vice Presidente, ay nagkakaroon po ng access, no? Hindi lamang po access kung hindi parang direktang paghahawak o sasagawa ng mga may kaugnayan sa pinansyal na transaksyon ng OBP. Hindi niya naman po trabaho yon. Ang kanyang trabaho, protektahan si Sara Duterte at hindi po pakialamanan kung ano man ang budget na ipinagkakatiwala sa nung mga panahon ngayon ay Office of the Vice President. At by the way, ito pong si Colonel La Chica, isa po ito sa mga pinangalanan ni Mr. Ramil Madriaga, ang sinasabi pong bagman o nagpapakilalang aide ni Sara Duterte na siya daw pong inuutusan ni Sara Duterte during the time na magdala po ng mga duffel bags containing millions of money sa iba't ibang lokasyon at sa iba't ibang mga personalidad. Kaya napakahalaga po ng testimonya na ito na ating pong binabalikan at we are expecting, syempre, na muli po itong ipapatawag during the course of the proceedings diyan po sa House of Representatives sa ngayon sa Committee on Justice, kung hindi man bilang either witness or hostile witness ng prosecution in the event na ito pong impeachment laban kay Sara Duterte ay dumako na po sa Senado at dinggin na po yung paglilitis laban po sa kanya. By the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta
certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Pero mo, no? 700, more than 700 signatures. Tapos, hindi mo man lang alam kung ano yung mga nangyayari doon. Ang ikakatwiran mo lang, ang mas nakakaalam daw, si Colonel La Chica. Anong klaseng disbursing officer ito? Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir La Chica po, ma'am. Sa paningin niyo po bilang Special Disbursing Officer, tama May nagtatanong, I am not a lawyer, pero sasagutin natin yan. Sabi niya, Randy, legally acceptable ba yung sinabi ni BP na totoong mga alias lang yung idineklarang recipient ng confidential funds para protektahan ng kanilang safety at privacy? Ang sagot, yes. O, hindi ko na ipapaliwanag, hindi mo naman sinanong na ipaliwanag ko eh. Ang sagot dyan, yes. O sige, tuloy po tayo dito. po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po ang alam ko Please po, answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang Special Disbursing Officer and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Mm. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, Naku ma'am, po. pwede po si Sir La Chica. Yun ang problema. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. kung No, ano the po ang question, nangyari. Ms. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon, tatanggap lang ng tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yon. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the next category. Balikan natin yung tanong ni Mr. Reyes kanina, Perez, ano? Baka sabihin naman kaya mo lang sinagot ng yes dahil hindi mo alam. Ipaliwanag natin bakit legally permissible
yung paggamit ng mga alias sa recipient ng confidential funds. Ang unang kadahilanan, sa'yo na rin ang galing, for their personal safety and security. Pero it doesn't mean na yung mga aliases po na yan ay mananatiling aliases na lamang. No? Ang point kasi diyan, kapag yan po ay sinuri ng mga otorisadong institusyon, katulad po ng Commission on Audit, dapat maipapaliwanag ng opisina na nag-disburse ng pera para doon sa confidential agent na yon, nitong confidential funds, kung sino talaga. Kaya nga ang paliwanag po diyan, partikular ng mga may experience katulad po ni Senator Ping Lacson being the former chief PNP and intelligence officer, may mga logbook po yan kung saan nakalagay kung sino talaga sa tunay na buhay. For example, ito pong si Mary Grace Piatos. No, hindi pwedeng basta ka na lamang maglalagay ng certain aliases na wala po talagang tunay na pagkakakilanlan ayon po doon sa mga record na for the eyes lamang ng mga otorisadong tao. Hindi kinakailangan ipaalam sa publiko. No? Kasi safety and security ang pinag-uusapan po dito. Pero pag sinuri po yan ng mga otorisadong institusyon like COA, dapat meron kang maipapakita na eto talaga yan. At hindi yan gawa-gawa lamang. In this case, ganun yung situation. Merong Mary Grace Piatos, pero walang maipakita na records man lamang sa isang otorisadong institusyon like COA, itong Office of the Vice President, and siyempre, during the time na secretary po siya ng Department of Education. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Yo. Ms. Acosta, let us answer the question. Yon ang masaklap na katotohanan. Hindi ba niyo ito nakikita? Partikular sa mga DDS. You see mga tol, tingnan nyo naman, siya ay SDO, Special Disbursing Officer. Siya ang primary responsible kung paano nagasta. Magpapaliwanag kung paano nagasta ng maayos ang perang ipinagkatiwala po sa kanila. Tapos sasabihin niya lamang dito, ang makakasagot si Colonel La Chica, na wala namang kaugnayan ang kanyang trabaho sa mga financial matters. Nagsasabi ng totoo itong si Gina Acosta dito, mga tol eh. Kasi ang katotohanan, sa paniniwala ko, in my opinion, ang nagde-decide talaga, hindi siya, kung hindi si Colonel La Chica. Ayon po dito sa naririnig po natin. Diyan po. I understand na ang sabi niyo po si Colonel La Chica ang nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi nyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako Hindi papayag. kayo papayag. Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos,
Kayo po ba ay papayag? Papayag po ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala pa. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelidong Piatos. I will be interested to know, Miss Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po meron. Meron. Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the pledge of, I believe, the Young Guns who contributed money to raise 1 million asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po, nagbibase lang po ako sa binigay po ni Sir La Chica na mga binalik Ms. niya sa Acosta, akin. kindly answer the question po. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayong special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel Lachica. Kaya hindi nyo Why, Delilah? No? Bakit sinasabi ni Acosta, ang special disbursing officer, na ang nagde-decide itong si Colonel Lachica? O, malalaman natin yan lahat, mga tol. Dito po sa mga pagdinig at potensyal na pag-akyat ng impeachment case ni Sara Duterte sa Senado. Pero meron pong tayong pwedeng alalahanin ngayon dito. Kasi dito po sa vlog, bago natin ipagpatuloy ang kay Mary Grace Piatos, ni Fiscal EJ, merong estratehiya na maaaring gagawin ito pong kampo ni Sara Duterte o ginagawa na nila. At ito po, yung pag-question muli sa proceedings sa Korte Suprema. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang vlog ni Fiscal EJ. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. March 25, ito na ang simula ng pinaka-crucial na laban sa impeachment ni VP Sara. But here's the real question. Lalaban ba siya o iiwas? Nakatakda na ang hearing proper, ang tinatawag na mini-trial sa House Committee on Justice. Ito ang yugto kung saan ilalatag na ang ebidensya at ihaharap ang mga testigo laban sa Vice Presidente. So today, let's break it down. Here's my legal forecast sa banggaan ng Vice President at ng Kongreso. Unahin natin ang pinaka-importanting strategy na posibleng gamitin ng defense. The strategy of non-recognition. There are strong indications from VP Sara's camp na hindi sila sisipot sa March 25. Her lawyers have already submitted an answer ad cautelam, isang legal caution. Ibig sabihin, sumasagot sila sa aligasyon pero hindi nila kinikilala ang jurisdiction ng House. Now, from a strategic standpoint, mas madali ring i-boycott ang hearing at tawagin itong political circus kaysa harapin ang mga mabibigat na testimonya gaya ng kay Ramil Madriaga sa harap ng kamera. But here's the risk. If they don't show up on Wednesday, the effect is clear. Waiver. Under the first mood, ang proseso na kinakaharap ni VP Sara ngayon, the hearing is the official opportunity to be heard of the Vice President. Kapag hindi siya sumipot, the committee will treat all evidence as unrebutted o walang kontra. And that becomes an expressway para mabilis makahanap ng probable cause ang House at maiakyat ang kaso sa Senado. Now, if that's the first move, ano naman ang counter move? Their counter move is the filing of a petition for certiorari sa Korte Suprema. Ito ang inaasahang next step ng defense. Habang nagaganap ang hearing sa House,
the defense will likely file a petition for certiorari before the Supreme Court with a prayer for temporary restraining order on the ground of grave abuse of discretion. Now, ano ang magiging argumento nila? They will claim that the House rules are unfair, particularly dahil ang mga abogado ni VP Sara are not allowed to cross-examine witnesses. Sa House kasi, congressman lang ang pwedeng magtanong. Kahit nga congressman ka pa, pag hindi ka member ng Committee on Justice, you are still not allowed to question either the witnesses for the complainants or the witnesses for VP Sara. But here's the legal counterpoint. The House hearing po is akin to a preliminary investigation. Parang proseso sa piskalya. Hindi ito full-blown trial. The purpose is only to determine probable cause, not guilt beyond reasonable doubt. At sa ganitong stage, hindi po mandatory ang right to cross-examine. That right fully applies only during a full-blown trial in the Senate acting as an impeachment court. So dito, posibleng mahirapan ang defense na i-argue na may grave abuse agad. Now let's assume, umabot na ito sa Senado. Kung makalusot ang articles of impeachment sa House plenary via 1/3 vote at matransmit sa Senado, huwag tayong umasa na diretso trial agad. Why? Because the Senate learned its lesson back in 2025. If there is a pending petition in the Supreme Court, posibleng mag-antay muna ang Senado bago mag-convene bilang impeachment court. Tandaan po natin, marami pa rin kakampi si VP Sara sa Senado. Kahit na merong mandate sa Constitution that trial should begin forthwith, baka pigilan nila ito. Kasi, para sa kanila, ayaw nilang maulit ang nangyari last year, kung saan naghanda sila for trial, pero sa huli, the Supreme Court declared the articles void and ruled that the Senate had no jurisdiction. Yan ang isa sa maaaring maging problema, no? Kung dadaanin po sa Senado sa pamamagitan po ng botohan na tutuloy ba tayo o hindi, kasi meron na namang nakapending na petition for certiorari itong kampo ni Sara Duterte. At dyan natin inaasahan ngayon nakikilos ito pong si Senate President Tito Soto. Ang mahalaga lang naman magkaroon ng botohan eh. Hindi katulad nung ginawa ni Escudero noon na talagang dinribol, hindi po nag-convene ang impeachment court. Dito, sana mag-convene ang impeachment court sa pamumuno ni Senate President Tito Soto, and thereafter, siya po yung uupong presiding official or judge diyan po sa kakaharaping impeachment trial nitong si Sara Duterte. Otherwise, pag hindi po nangyari yan, hindi natin malalaman kung sino si Mary Grace Piatos. Ang tanging kaparaanan lang kasi mga tol, para malaman natin kung totoo ba si Mary Grace Piatos o hindi, ay ang full-blown trial kung saan, syempre, ilalatag ng prosecution ang mga ebidensya katulad po nitong pinapanood natin, and as hostile witness, kasi kakampi naman ni Sara Duterte itong si Miss Gina Acosta. At doon, siya po ay i-cross-examine. And syempre, direct examination rather, bago siya i-cross-examine. At doon, malalaman natin yan. No? Kasi dito, hearing lamang ito eh. Limitado yung pwedeng sabihin at pwedeng maging tanong. In fact, yung time, limitado din sa committee. Pero sa full-blown trial, all the way yan. Kaya yun po ang dapat ipanalangin natin na mangyari. Magkaroon talaga ng full-blown trial, and eventually, kung ano man yung mga sinabi dito, nitong si Gina Acosta, katulad ng pagsasabi niya, na ang nakakaalam niyan, si Colonel La Chica, pwede pa siyang pupugin ng mga tanong sa bagay na yon. At the same time, ipapatawag na rin si Colonel La Chica as hostile witness again, kasi siya yung itinuturo nito pong si Gina Acosta. Patuloy po natin pakinggan ito pong video or naganap na hearing noong 2024. I'm sorry, not 23. 2024. Alam kung ano nangyari dun sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that acknowledgement receipt?
Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po Biruin mo, talaga. ang nakuha ni Mary Grace Piatos, basahin ko po yung resibo, acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount 70,000 pesos for the payment of reward medicines, received by name Mary Grace Piatos. Anong petsa po ito? December 30, 2022. Bahagi pala ito ng 125 million pesos confidential funds na 11 days lamang po ginasta. At may nakita akong shared post nitong si Pebbles Talaquera. Ayon po dito kay Michael Poa, ang isa sa mga abogado nito pong si Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment complaint, yung confidential funds daw po na paggasta sa loob ng 11 araw ay not a crime. No? Bagay, may punto naman siya. Hindi naman per se krimen kaagad yon. Pero ang tanong kasi ng taong bayan, paano nagasta? No? Kung hindi maipapaliwanag kung paano nagasta, doon magkakaroon ng problema at posibleng crime commission. Pakinggan po ninyo yung tanong dito nitong si Karen Davila. Tatanungin lang kita because ang sinasabi nga po nila is basic recital of facts should have been already sufficient in substance. The two allegations on spending 125 million pesos in 11 days, the non-explanation of the 600 million plus in confidential funds. One would think not that that would have been sufficient enough to cast doubt and in effect for the vice president needing to explain. I understand that, Ms. Karen. We understand that point. However, let me just point out the spending of 125 in 11 days in itself is not a crime. Tama naman. In itself is not a crime. Pero pag hindi nyo naipaliwanag yan, dyan papasok ang posibleng paglabag sa batas. Kasi tandaan po natin, hindi porket confidential na rin ang paggasta. May mga parameters po yan para masecure pa rin na hindi po lulustahin ng sino mang taong gobyerno na pinagkatiwalaan ng confidential funds ang budget na yan. Di ba? Hindi nila maipaliwanag yon ang malaking problema dito. Kapag ka hindi mo maipaliwanag, ito na ang resulta. Yung ikalimang batayan, ang hindi tamang paggasta ng confidential funds, kalimang batayan ng impeachable offense laban po kay Vice President Sara Duterte. Nakalimutan ko na naman, ang President wannabe. Tuloy po natin pakinggan ito mga tot. Ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapipirma po, ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir La Chica. Sino pong pumerma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel La Chica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement receipt po. Miss Acosta, ako po'y gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel La Chica, who is not an accountable officer at all, I hope you realize, kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Anchoring my question on your statement na may mga piatos sa Davao City. In spite of the pledge of 1 million by Young Guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe 2 weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos. Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Hindi Ano po ako- yun? Piatos lang po na apelyido ang sinabi ko. Yes, but you said that there are piatoses in Davao City. May mga piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace,
bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace Piatos, magkakaroon ho siya ng 1 milyon na walang kahirap-hirap. Would you agree with me if I would say the reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po ba? Hindi po ako maka-say ng yes or no, ma'am, kasi si Sir La Chica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po No. ng acknowledgement. Ms. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga Piatos sa Davao and considering na nag-pledge ng Young Guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po o mali? Yun po ang answer. Tama ko, po ma'am. o mali, Miss Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay? Siguro tama po yun, ma'am. Kayo, naniniwala ba kayo mga tol na wala naman talagang Mary Grace Piatos? Paki-comment nyo na lamang po yung inyong sagot, pero pansamantala na muna tayo magtatapos sa ating programa. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung hindi po kayo mga tatanga-tangang Duterte supporter na maraming ngayon sa Facebook, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share po ito pong ating live streaming. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.